Mga bagong oportunidad binuksan sa mga Juana sa isang job fair sa Pasay City at bukod sa trabaho, mga negosyo o iba pang mapagkakakitaan, target din na ibigay. Si Ryan Lisiges sa sentro ng balita. Maaga pa lang kanina nakapila na si Lally Jane sa sports complex ng Pasay City. Target niyang makahanap ng trabaho sa ikinasang trabaho at pangkabuhayan para kay Juana ng lokal na pamahalaan ng Pasay. Dati nang nakapagtrabaho sa isang factory si Lally Jane, pero ngayong may sarili na siyang pamilya, nais niyang makahanap ng mas magandang trabaho para sa sariling pamilya. Umaasa siya na makakakuha siya ng trabaho ngayong araw, lalo pat malapit na siyang matapos sa Alternative Learning School o ALS. Mahirap, lalo na kung nangungupahan ng bahay. Siyempre, andun na yung kailangan gastusin. Kuryente, tubig, lahat nandun na. Pag may trabaho, mas maganda kasi nakaka-survive ka sa pang-araw-araw. Ang trabaho at pangkabuhayan para kay Juana ay bahagi ng month-long celebration ng lungsod ng Pasay para sa buwan ng kababaihan. Sa ilalim ng programa, target ng lokal na pamahalaan na makapagbigay ng libo-libong trabaho at skills training. Tatanggap din ang ilan sa kanila ng livelihood grant o negosyo tulad ng bigasan. Pag kayo natututo ng mga skills na ito, kahit bata pa kayo, maaari kayong magkaroon na ng trabaho kasi skill talaga ang kailangan ng ating mga kumpanya. Nagtuturo din kami ng pangkabuhayan, yung negosyo. Kaya naman po, aside from the skills training na makukuha nila na paano magpaandar ng negosyo, nagbibigay pa kami ng puhunan at kagamitan para maging tuloy-tuloy ang kanilang negosyo. Comprehensive ba? At gayon din, gumagawa kami ng mga trade fair para yung mga natutunan nilang produkto ay maitinda naman nila sa aming trade fair. Katuwang ng lokal na pamahalaan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng NBI, SSS, OWA, DMW, Pag-ibig at iba pa. Isasagawa din sa araw na ito ang Kandili sa Kalusugan, feeding program at indak ni Juana o Zumba contest. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Aarangkada na bukas sa Calapan Oriental, Mindoro ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ito ang ika-13 BPSF o F na bubuksan sa buong bansa kung saan tampok ang iba't ibang serbisyo at programa. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita live. Angelique, patuloy na pinapatunayan ng pamahalaan na walang maiiwan o walang magugutom sa Bagong Pilipinas. Yan ay dahil bukas aarangkada na nga ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair dito sa Calapan Oriental, Mindoro na magbibigay tulong sa libu-libo nating mga kababayan. Kakatapos lang ng ika-12 Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Sultan Kudarat noong isang linggo. Muli na namang aarangkada ang BPSF bukas at dito naman yan sa Calapan Oriental, Mindoro. Inaasahan na nasa 50,000 na mga benepisyaryo ang makikinabang sa iba't ibang bahagi o iba't ibang serbisyo at programa ng pamahalaan sa ilalim ng BPSF. Ilan sa mga inaasahang ipapamahagi ay libu-libong sako ng bigas, cash assistance na aabot sa 278 million pesos, in-kind assistance na higit 300 million pesos, mayroon ding 62 million pesos na pondo para sa AIX program ng DSWD na 28,000 na Pilipino naman ang magbebenepisyo. Sa kabuuan, aabot sa higit kalahating bilyong piso ang pondo para sa pagbubukas ng BPSF dito sa Oriental Mindoro. Bilang ika-13 BPSF na bubuksan sa buong bansa, nais patunayan dito ng gobyerno na kahit tawid dagat, kayang maabutan ng tulong ng pamahalaan. Hindi po katulad ng ibang region na nasa lupa, no? Yung landlock, nasa mainland, maraming dumadating. Sa Sultan Kudarat, palibasa nasa sentro ng Mindanao yan. Daan libo ang beneficiaries, ano? Tayo kasi, island tayo. Yung ating region ay separated by water, ano? At yung Occidental Mindoro lamang ang kadikit natin. At medyo malayo pa. Pero still, marami ang ating target dito. Hindi biro ang ganitong kalaking programa. It entails a lot of coordination, it entails a lot of resources. But for the next 2 days, meron pong ipapakitang 265 programs and services ang 42 agencies na participating
dito sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Angelique, ang sektor naman na pinaglaanan ng pinakamalaking pondo ng BPSF dito sa Oriental Mindoro ay ang sektor ng agrikultura. Sabi ni Deputy Secretary General at Lead ng National Secretariat na si Ponyong Gabunada, ito ay dahil agrikultura ang pangunahing hanap buhay sa Oriental Mindoro. Layon din ng BPSF na makatulong pati sa mga mangingisda na naapektuhan ng oil spill noong nakaraang taon at sa mga magsasaka na humaharap ngayon sa malaking epekto ng El Nino, lalo na sa dalawang bayan ng probinsya na Bulalakaw at Mansalay na nasa ilalim ngayon ng state of calamity. Dagdag pa ng National Secretariat na siyang nangunguna nga sa serbisyo caravan, may nakaantabay ng pondo at mga programa ngayon ng gobyerno, hindi lang para sa Oriental Mindoro kundi sa lahat ng rehiyon sa bansa na nakakaranas ng El Nino. 4B is one of the affected areas ng El Nino. May nakabuffer po tayo na ayuda through DSWD para sa mga affected farmers natin. Idadaan natin to dito kay Kong Arnan Panaligan at sa Office of the Governor para ma-identify natin itong heavily affected na mga farmers ng El Nino. Ito po ay hindi lang sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair na 2 araw, ito po ay tuloy-tuloy na programa na gagawin natin together with the Department of Agriculture. Angelique, sa ngayon ay patuloy pa nga yung pag-aayos dito sa lugar kung saan nga pagsasagawaan o bubuksan ang Bagong Pilipinas Serbisyo Caravan bukas. At bukas ay inaasahang pangungunahan naman ni House Speaker Martin Romualdez ang programa at dadaluhan din ito ng 21 mga kongresista mula naman sa Calabarzon at Mimaropa. Inaasahan din na dadalo ang ilan pang mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil nga nasa 42 agencies ang mangunguna at magbibigay serbisyo sa ating mga kababayan dito sa Oriental Mindoro. Angelique. Hey, maraming salamat, Luisa Erispe.